Thank you, Brother Hill. Thanks everyone for the greetings. Maraming salamat. Ako po ay nadagdagan uli ng isang taon. Amen. I'm 32 now. 32 years in the ministry, di pa tapos. It was a blessing, amen. Ang sarap pag nagbe-birthday. Ano po? Sana araw-araw birthday. But today, I do believe once again we will be blessed by the Word of God. Nainiwala po ba kayo? Do you believe that? Amen. So let's bow our heads and let us ask the Holy Spirit to speak to us. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataon for the opportunity, Lord God, to listen to your word. And we pray that the Holy Spirit will speak to us, Lord God. And as we conclude our topic for this month, our theme for this month, which is spiritual growth and the Holy Spirit, we pray, Lord God, na let this concluding message, Lord God, ang siya mag-summarize of the whole lessons and more of, Lord, the mighty moving power of the Holy Spirit be felt in our midst, Panginoon. Salamat po, Diyos. Open our hearts, open our spiritual eyes, Lord God, that we may see you, Lord. At higit sa lahat, Panginoon, niyo po, Lord, ang aming mga puso ay maging isang matabang lupa upang sa pagkasaboy ng inyong pong salita, tumubo, mamunga, at makita sa aming mga buhay ang inyong pong salita. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Yan. Malinaw po ba ako narinig sa unahan? Hanggang sa likuran? Okay, sige. Today our topic is spiritual discipline. But as we conclude the series, The Holy Spirit and Spiritual Growth, let us look back at what we have learned. Ano po yung mga naunang topic natin? The first Sunday, ano po? We have the helper. We have a helper, which is the Holy Spirit, na siyang tumutulong sa atin. Have you felt the helper? Have you experienced the helper? Amen. Isa sa natutunan ko doon is, once you are in deep problems, ano po, matinding problema o suliranin, and you cannot utter words that will describe what you felt, it is the Holy Spirit who communicate with the God Father, and pinapaliwanag kung ano yung lagay ng ating puso. Amen? And also, we have the helper who will explain to us the Word, the Bible. And the second Sunday, we have heard from Pastor Eileen, the fruit of the Holy Spirit. Amen? We have memorized and we have known that the fruit of the Holy Spirit ay hindi po pwedeng, sikapin na lumabas sa'yo, but it is the natural fruit kapag ka ikaw ay naka-connected sa ating Panginoon. Amen? You cannot force a branch to bear fruit kapag ka ito ay nakaputol, if it is cut from the tree itself. But those branches na naka-connect sa puno, naturally, kapag kabuhay ay mag-bear ng fruit. Amen? So last Sunday, my daughter, Pastora Giselle, amen, ay tayo po ay napaalalahan about the power of the blood. Napakahalaga ng dugo ng ating Panginoon. And today, it is the spiritual discipline. Meron po ako napanood na dalawang pelikula about the Lord. I don't know kung napanood niyo na po ito. Napanood niyo na po ba yung Chariots of Fire? Medyo matagal na siya eh. And also, Hacksaw Ridge. During the film ng Chariots of Fire, si Eric Liddell is a devout Christian. Siya ay anak ng mga missionary from China. And one of the highlights ng buhay ni Eric Liddell is mabilis siyang tumakbo. In fact, to make the long story short, he is an Olympian. Ano po? And during the 1924 Olympics, isa siya sa pinapaboran na talagang mananalo, magkakamit ng gold medal sa track and field. But there's one problem, kaya nag-highlight itong buhay ni Eric Liddell is, nung magkakaroon na ng 100-meter dash na track and field, na takbuhan, ito ay gaganapin ng Sunday. At sinukwento ito kasi Eric Liddell refused to run
Why? Because it's Sunday. And his spiritual discipline and his spiritual stand is that Sunday is for the Lord. Amen. Marami nagkondina, marami nagsabi, masyado naman legalistic ito, once a year lang o once every 4 years lang naman ang Olympic. Why not run? It's an opportunity. Every athlete believes and waits for that moment. But Eric Liddell stands on his ground, I will not run because Sunday is for the Lord. Grabe, no? Tayo ganun din ba tayo? Because Sunday is for the Lord. Amen. It's easier to say yes than done. But this is the point. Nagkaroon siyang opportunity to run for the 400-meter dash. And guess what? Alam niyo na, he won the gold medal. At nag-set pa siya ng world record. Amen. That's how God rewards faithfulness. Talaga siya sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, if you, prioritize mo ang Panginoon, the Lord will also prioritize His blessings for you. Amen. And also, there's also a movie that I have watched, yung Hacksaw Ridge. Nasaan si Precious? Ayun. Favorite namin dalawa to eh. Ang character dito bida si Desmond Doss. Napanood niyo na po ba yan? Have you watched that movie? Yes. And kailan lang pinanood ko ulit siya. Ang main story ng movie na ito is Desmond Doss refused to carry a handgun or any firearms. Nasa military siya. So lahat ng mga superior niya na court martial pa siya, kasi bakit ayaw mong umawak ng baril? Sundalo ka. At ang sabi niya, it is my faith with God that I will not use firearms to kill people. And to make the long story short, na-highlight yung buhay niya dahil doon nga sa Hacksaw Ridge, hindi siya nagdadala ng baril, pero nagkaroon siya ng tapang na iligtas ang bawat kapwa niya sundalo na natatamaan, na nababaril. In fact, mas marami pa siyang nailigtas kesa sa ibang mga kasamahan niya. At naging highlight yung buhay niya dahil sa ganung ginawa niya. And one of the highlight of his life is because of his faith in the Lord Jesus Christ. Church, kung titingnan ng Panginoon yung ating buhay, anong mga highlight? What are the highlights of our spiritual journey before God? Ano yung mga masasabi nating ikakwento ng Panginoon about our lives? Church, one of the highlight talaga ng ating spiritual journey is not what we have achieved in this world, but what we have achieved for God's glory. Amen. Hallelujah. Praise God. So, our spiritual discipline, I believe those people were able to stand on their ground, on their faith, because of the spiritual discipline na kanilang ginawa sa kanilang buhay. Kasi the spiritual discipline, these are the foundations para magawa natin yung kalooban ng Panginoon, para ma-prioritize natin ang Panginoon sa ating buhay. Without spiritual disciplines na yung ginagawa sa bawat araw, you can never grow, hindi ka lalago, hindi ka mamumunga. At hindi ka rin mananagumpay sa iba't ibang mga pagsubok ng ating buhay. Ano po? Ano ba ang plano ng Panginoon sa ating buhay? What is God's ultimate plan for our lives? Pakitanong nga, ask the person beside you, what are God's plans for you ba? Amen. And alam niyo po ba yun? Alam po ba natin ang plano ng Panginoon? What God's plan in our lives, it is merely to know or memorize Bible verses, or attend church faithfully, or practice spiritual discipleship. Ano po? God's ultimate goal is that we become more and more like Jesus. Maging kawangis ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi yan ang magdadala ng mga tao sa paanan ng ating Panginoon. Now, take note.
if the people doesn't see Jesus in our lives, mahihirapan tayo maging representative ng ating Panginoon. Mahihirapan tayo makapagdala ng mga kaluluwa na maniniwala na ang kaligtasan ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya church, let us examine our lives today. Ano po ba ang nagagawa ng ating Panginoon sa ating buhay? Especially the Holy Spirit. For the past 3 weeks, we have been molded, we have been reminded how the Holy Spirit works in our lives. Ano po? So, number 1, let us see the spiritual discipline. Spiritual discipline transform us. Ano ba yung tagal ng transform? Binabago. Yes. So, if you have a spiritual discipline, ito ang unti-unti nagpapabago ng iyong buhay. At kabalitan din, kung wala ka rin disiplina sa iyong spiritual na buhay, it will never transform you. 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, "But we all, with unveiled face, beholding as in mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord." We are being transformed by the Holy Spirit, but there is a prerequisite. Merong kailangan gawin. Anong kailangan gawin na ito? The spiritual discipline sa ating buhay. Isa po sa mahirap gawin bilang magulang ay magdisiplina ng ating mga anak. Amen. Hello. No? I have tried many parang programs, maraming iba't ibang pamaraan para magdisiplina sa aking mga anak and even in the church. Pero naniniwala ba kayo na yung pagdidisiplina ay nasa person din mismo? If the person will abide, if the person will submit, then the discipline will change his life. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, if the person doesn't want to be changed, useless ang lahat ng ating gagawin. And same with the Christian. We can hear, sa dami na ng mga messages that we have heard every Sunday. For example, if you are a Christian for 10 years already, how many thousands na siguro yung narinig mong mensahe? And if you are faithfully applying those lessons, those teachings in your lives, or in your life, siguro talagang ganap na ang ating kalagayan sa ating harapan ng ating Panginoon. Amen. But the truth is, and the problem is, deep inside us. I've heard once na merong illustrations about inside a man there's two dogs. One white, one black. Have you heard that illustrations? Amen. The black always anger, jealous, self-centered, and the white dog is honest, loving, and caring. And those two dogs are fighting always together sa ating buhay. And somebody would ask, sino mananalo? Who will win? Sino nga mananalo, mga kapatid? Hello? It's the one you feed. Yung isa na palagi yung pinapakain. The flesh. Sabi nga, ang default ng ating buhay ay ang flesh. Always talagang desires for worldly things. Kapag ang flesh hindi na control, it will go to its default mode. Ano yung gusto niyan? Self-centered, what else? Happy, go lucky, setting aside God, world-center. Ang spiritual discipline, nagtatransform ng buhay ng bawat isa sa atin. Church, have you considered or have you been serious in your relationship with God? Kasi ito yung parang pinaka-foundation ng ating spiritual life. Kapag ang isang pundasyon ng isang building ay mahina, sa dami ng lindol ngayon na nangyayari,
bumabagsak. Right? Pero kapag ang pundasyon ay matibay, katulad sa Japan, kakaiba yung kanilang technology sa kanilang building. I have seen, one time I was, sinama ako ng kaibigan ko architect doon sa ginagawa niyang sa project ng building. Pagpunta ko roon, sabi niya, tingnan mo, ang lalim ng hukay. Grabe. Kung nandun ako sa ground, siguro mga 5 floors pa yung hinukay nila. Sabi ko, grabe, ano yan? Diyan ba yung parking? No. Foundation pa lang yan, pagpapatag ng pundasyon. At dahil sa mataas ang building, kailangan mas malalim ang pundasyon. Para kung ano man dumating na lindol, kahit malakas, hindi basta-basta masira o babagsak ang building. And doon ko naisip, napakahalaga ng pundasyon ng spiritual life ng bawat isa. Later on, mamaya malaman, ano ba yung mga foundation na nagpapalatag sa spiritual life ng bawat isa sa atin? Ano po? Ang transformation is God's work in us. Ito yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Binabago tayo. Yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Alam po ba natin yun? Everyone who receives Christ is a new creation. But this is not a one-time decision. Alam niyo po, nung tayo naging born again, when we became born again, yung time na yon ang simula pa lang ng transformation. Everyday decision, everyday actions, everyday na pinaprioritize mo kung si Lord o yung mundo, that will build a strong foundation in our lives, spiritual lives. Amen. Many Christians become frustrated. Marami iba na napoprostrate na, I don't know, kung kayo ay ganito na rin na, you've been trying hard to be changed. Parang yung gumagawa ng New Year's resolution, this 2026, maglulus ako ng 20 pounds. Kalahating taon na. Nabawasan ba o nadagdagan? Ano po? But I have seen person na talaga nag-decide and ngayon mas payat na. Why? They stick to their decisions and with their actions. The discipline na kanilang plinano ay kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Amen. Many Christians would say, I'll stop getting angry easily. Hello? I'll be more patient. And she nagpe-pray siya, Lord, give me patience. And I want it right now. Hello? And I'll be more loving. But eventually, parang kabaliktaran yung nangyayari. The opposite is what happened. You know? Why? Being transformed is not self-powered. Kahit anong pilit mo, kahit anong gawin mo, pagsumikapan mo, kapag hindi internal or God-powered, mapapagod ka lang. Pakisabi, mapapagod ka lang. Amen? Kahit anong try mo ngayon, magtitimpi ako, magiging mabait ako, pero inuubos ito yung pasensya ko, isang PC na lang. Bibigay na. Why? Mahirap gawin ng sarili nating kapangyarihan, kakayanan. We need to ask God. We need to pray to God. We need to acquire God's help para tayo ay mabago. And spiritual discipline helps us para mabago tayo. Amen. Second, spiritual discipline position us for transformation. Ito ang nag-position sa atin. So we will experience that transformation. And the transformation is pagbabago. Ano po? John chapter 15 verse 4. Everyone, let's read. John chapter 15 verse 4. 1, 2, 3, go. Amen. If you abide in me, kapag tayo ay nakakonect sa Kanya. Ano po? Napakahalaga ng laging connected. The other Sunday, two Sundays ago, di ba? Sabi ni Pastor Eileen, napakahalaga na connected tayo sa true
vine. Ang isang branch ay hindi mamumunga kapag ka ito ay disconnected. And church, dito nagkakatalo ang buhay ng isang Kristiyano. Sa umaga pa lang pagising natin, konektado ba tayo kagad sa ating Panginoon? Hello? Sa umaga pa lang pagising, how do we start our day? Prayer, devotion, that's right. Napaagad na dahil ang Panginoon mismo, before Jesus performed many miracles, Jesus prayed. Sa maaga pa lang nanalangin siya. In fact, all the things, all the miracles na kanyang ipe-perform, I believe, sa umaga pa lang na-settled na. Because Jesus prayed. Spiritual disciplines do not earn God's favor. Neither do they automatically change us. Instead, they place us in a position where the Holy Spirit can work deeply in our lives. Prayer does not change God. It changes us. Again, prayer does not change God. It changes us. The more prayerful you are, the more changes ang mangyayari sa buhay mo. Amen. And how do you pray? How often do you pray? Paano ka nananalangin sa ating Panginoon? Isa sa napakahalagang weapon ng Christian ay ang pananalangin. Ako madalas kasi sabi, whenever we have that prayer and fasting, prayer is the power that moves the hands of God para ituon, para i-declare, para magkaroon ng kapangyarihan ng pangyayari sa iyong buhay. So, if you're not praying, hindi mo ginagamit yung greatest tool na binigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo ba na ang lahat ng mangyayari sa buhay mo ay pwede mong kontrolin through prayer? Ang kapitbahay mo, ang kaaway mo, ang hindi mo ma-imagine na mga kaaway mo, you can change them through prayer. And you can also win souls through prayer. One of the parang napakagandang move if you want to change people, if you want to bring people to God is by prayer. Minomold mo yung kanyang puso. You are asking God to touch his heart or touch that person's heart. Ano po? What else? Bible reading is not merely gathering information. Hindi lang para mag-memorize. But Bible reading, it renews our minds. Nirenew niya yung ating buhay. Pansinin mo, kapag ka sa umaga nakapag-Bible reading ka, for example, nabasa mo yung Matthew, huwag kang maging mayabang, kontrolin mo yung mata mo, huwag mo hayaan na yung kanang kamay mo, ay alam yung ginagawa ng kalawang kamay mo. You will see the guidelines. At kapag ka meron kang kinaharap na pagsubok on that day and nabasa mo yung Bible, napagtatagumpay mo ba? Amen. Actually, ang lakas-lakas mo kapag ka ang dami mong nabasang salita ng Panginoon at inabsorb mo siya, ini-apply mo siya, hindi ka basta-basta babagsak sa tukso. Amen. Ano po? Isa sa hindi mo kayang sawayin, yung ibon na lumilipad sa iyong ulo. Hindi mo kayang saway niya na, huwag kang lumipad dyan, don't fly. Wala kang magagawa doon, hindi mo kaya yun. Pero wag mong hayaan na yung ibon ay mamugad sa ulo mo. And that's temptation. Hindi mo kayang i-avoid na walang darating na temptation sa iyo. Hindi mo kayang sawayin na walang darating dapat na temptation sa aking buhay. Wala kang magagawa doon. In fact, ang ating isipan, our mind, is the battleground where Satan's temptation and God's will. Pansin niyo, minsan wala ka naman ibang ginagawa, biglang may papasok na kalokohan sa isip mo. Hello? Actually, mas delikado ngayon wala kang ginagawa. One thing na nabasa ko is about David. David was tempted during his idle time. Pa-relax-relax nandun sa ibabaw ng kanyang kaharian. It's a time for kings to be on war. But David was resting.
nandoon sa ibabaw ng kanyang palasyo at pahangin-hangin. And doon niya nakita si Bathsheba na naliligo. Okay, ironic na, no? Bathsheba taking a bath. And sabi, David saw Bathsheba, the beautiful woman, taking a bath. And doon pumasok yung temptation at yung kasalanan. Church, ako madalas ko sinasabi ngayon, even in our Bible studies, huwag kang mapagod sa didisiplina ng iyong spiritual na buhay. Ito ang paraan para ikaw ay managumpay. Sa hindi mo masasaway ng mga pagsubok, sa hindi mo masasaway ng mga tukso, you need to prepare yourselves the armor para makalaban ka. The moment na nag-relax ka, the moment na parang distansya muna ako kasi nakapapagod na ako. Ang daming gawain, ang daming activities, I need rest. And therefore you disconnect with God. Yun ang inaabangan ni Satan. The more na ibabombard ka ng mga temptasyon. I suggest, ito palagi pinapaalala ko, huwag kang manawa. There was a time na nag-isip ako, sabi, kasi parang ang dami namang gawain ng church. Ang dami schedule ng church. Sunday, especially sa mga workers. Sunday, mayroon pang hanggang hapon. And then Monday, may devotion, may Bible study. Tuesday, may devotion, may Bible study. Wednesday, may midweek. Thursday, punong-puno. And parang nakakapagod na, may mga nagsasabi. And I've been asking God, Lord, nakakapagod po ba talaga? And does MHIJ workers deserve a rest? Magbawas ba kami ng gawain? Magbawas ba kami ng Bible study? Magbawas ba kami ng mga schedules? Do we need to cut some schedules? But this is what the Holy Spirit, my presence, those time na palagi kang nakikipagniig sa akin, those were the moment which I am strengthening you. Yung pala yung nagpapalakas sa atin. The moment you stop doing what will help you be stronger with spiritual life, that starts decaying. Once growing stops, decaying starts. Nako niyo, mga kapatid. Kapag ka hininto mo yung mga bagay na dati mong ginagawa, doon nagsisimulang pumapasok ang kaaway. Ang mainit na sabaw, kapag ka inalis mo sa initan, ano nangyayari? Lumalamig. Ang kanin na hindi iniinit, ano nangyayari? Napapanis. Church, kung paano napakahalaga na itong mga bagay sa mundo na iniingatan natin, ang sasakyan kapag ka hindi na-maintain, ano nangyayari? Sisira. What more with our spiritual life? It needs maintenance. It needs parang nurturing. And nurturing our spirit is ito, attending churches, having your devotions, having your prayer. Ano po? Napakahalaga ng mga bagay na ito. We worship God. Worship is not for God. Worship is for us. Na-enjoy natin yung presence ng Lord. Kanina habang umaawit tayo, have you enjoyed the presence of God? Amen? Ang sarap umawit, ang sarap magpuri sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kahit hindi mo purihin ng Panginoon, hindi nababawasan yung kanyang pagka-Diyos. Si Lord ay Diyos na. Ang glory niya ay nandoon na. So, anong benefit ng worship? Worship is for our own benefits. Kaya kapag ka nineneglect mo, kapag ka dinideprive mo ang Lord of worship, ikaw ang nade-deprive. Worship strengthens our spirit. Worship strengthens our faith sa ating Panginoon. Fellowship also strengthens our faith. Amen? Siniritin kapag ka Sunday, marami ka daladalang problema and you have met our brethren, our brothers and sisters and encourage ka, lalabas ka ng church, strengthened, panibagong pananaw. It's a blessing. Amen? So do not neglect. Ano po? What else? Obedience.
napakahalaga ng mag-obey sa ating Panginoon. Church, ako madalas kung sasabihin sa inyo ngayon, huwag kang mapagod. Pakisabi sa katabi, huwag kang mapagod. Yes. Yan ang nag-preserve sa iyo para huwag kang bumagsak sa tukso. Amen? And the more you spend time, the more you dedicate your time to the Lord, the more strength na mararamdaman mo. Hello? Kung bata ka pa, kung malakas ka pa, do your mission. Siniliti yung mga nag-mission, taas nga yung ating mga kamay nag-mission. Come on, be proud. Raise your hands. Mission. Ano po? If you are doing the mission, nakakapagod yan. Hello? Alam niyo ba noon, nung nagtatrabaho pa ako sa FABC, sa DCIS, meron kayong program doon, Missionary Hour. Isa nga doon sa natunan ko, sabi ng isang missionary doon, if you want to be a missionary, pray to God that the Lord will give you missionary skin. Sabi ko, bakit kailangan missionary skin? Missionary tongue? Hello? Missionary stomach? And then piniliwanan niya, why you need missionary skin? Kasi meron ka pupuntahan na lugar na malamok, maraming mga insekto, kaagating ka. Yung iba na walang missionary skin, na-allergy, nagkakaroon ng sugat-sugat. Missionary tongue. Kasi sa ibang mga tribes, kapag hindi mo kinain ang kinakain nila, hindi mo sila tanggap. Yes, ganun. Missionary stomach. Inom ka ng mga tubig na hindi pinakulo, na hindi mineral water. Masira tiyan mo. Kaya hindi mo madali maging missionary. That's why I salute those missionaries. Why? Talagang kalooban at kapangyarihan na ng Panginoon para ikaw ay makapag-mission. Hello? One of the missionary that I have met is nag-minister sila sa tribes. Eh yung tribe na pinuntahan nila, ang isa pala sa ritual is yung iinom ka ng dugo ng baka at saka ng gatas. Pinagsasama yon. At habang umiinom yung mga leaders ng tribes, ipapasa sa iyong inuman. Kung ano ininuman nila, iinuman mo rin. Habang inahalo pa ng kamay yung dugo at saka yung gatas. Iinom ka. That's why you need the missionary stomach and missionary. Hello? Every day, kailangan natin magdesisyon if we will obey God or obey ourselves. Isa sa mahirap gawin is yung consistency sa ating spiritual discipline. Amen. Alam ko mayroong mga nag-fail. Alam ko mayroong parang nag-give up. But one thing I would like to remind of all of us, many are failing. Maraming bumabagsak. Pero yung mga bumabangon, tumatayo, nagpapatuloy, iniangat ng Panginoon at nagpapatuloy. Amen. But those who fail, those who stumble and never get up, nanatili na kahiga, yun ang nasisila ng kaaway. That's why sa bawat araw, kailangan natin mapagbaka, kailangan natin lumaban, na gawin ang spiritual discipline, ang kalooban ng ating Panginoon. Why? The moment you stop doing what preserves your spiritual life, that starts decaying. Manghihina ka. Paano nanghihina? Nagsimula sa hindi mo na ako dadalo ngayong linggo. Mag-rest muna ako, Pastor, ang dami yung mga trials eh. Next Sunday na lang. And then that absent ng 1 Sunday, naging 2 Sundays, naging 3 Sundays, hanggang sa minsan isang buwan di ka na dumadalo. And you feel okay. Why? Kasi nagsimula sa paunti-unti. Amen. Ito ang nakakatakot dyan eh. Minsan ka lang magkamali, ang haba ng pagbabayad. Niniwala ka ron? Ano po? Minsan ka lang magkamali, ang haba ng mga nangyari. Next slide, please. Let us not neglect gathering of believers. Sabi nga sa Hebrews chapter 10, verse 25, do not neglect. Wag mo kalimutan yung pagdalo sa gawain. Why? It preserves us. Second, pray. Pray
it strengthens our resistance. Sabi nga sa Colossians chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. So when you pray, you are being watchful and also you are being thankful. What else? The Word of God, it renews our minds. Joshua 1:8. Ano po? Meditate my word day and night. And also be accountable. That accountability, it keeps you grounded. Paano maging accountable? Do you respect na ikaw ay may kakilalang Christian or the pastors? Ako ay appreciate kapag kami mga pastor, ano po bang decision na gagawin ko? Pastor, ito yung problema. Pastor, ito yung pagsubok. And one thing I hate is kapag ka may problema na, doon lalapit. Nung naggagawa ng desisyon, hindi nagtatanong. Pag nagkaroon na ng bunga yung desisyon, doon magtatanong. And mahirap gawin, mahirap i-repair kapag ka devastating yung decision. Isa sa mga naalala ko nung formative years sa aking anak, si Giselle, si Geraldine. Si Justin kasi malaki ang agwat nila, 7 years. So I have more time talaga na having a hard time disciplining. And one of the problems madalas na naging problema ko sa aking anak is pag-aaway. Siblings. Why siblings fight? Bakit nga ba madalas nag-aaway magkapatid? Hello? Taas kang kamay ng mga magkakapatid. Ng mga magulang. Normal ba? Hello? Bakit ganon? Pagka sa barkada mabait, sa kapatid, masungit. Parang yung mortal enemy mo ay yung kapatid mo. So, one of the plans na encounter ko dati is itong si Dindin, 5 years ang difference sila. Madalas tumalaban sa ate niya. So, talagang minsan nag-aaway yan. And sabi ko, disiplina na, ito yung disiplina. Once na merong nag-away, pagka pumunta kami sa mall, hindi kasama. Yun, opo. Agree ka? Opo. Agree ka? Opo. Okay, sige. Eto, nag-away. Nagbatuhan. Iyak yung ate. Kasi mataba yung... Then, for the glory of God. Sabi ko, di ba sabi ko, wag kang lalaban sa ate mo? Eh, siya po eh. Siya nanguna eh. Eh, siya po eh. So, di ko malaman kung sino yung ano. Nanguna. But again, I stick to the rule. Sabi ko, pagka lumaban sa ate, hindi sasama sa mall. Ayun. Ay, pupunta kami ng mall. So tuloy kami, but this is the twist. Iwan ako. Sinamahan ko si Dini sa bahay. Sila lang ni Pastora. And doon ko nakita opportunity. Sabi ko kay Pastor Din, kay Din, kita mo na, pati ako iwan. Di man kita pwedeng iwan sa bahay mag-isa. Di ba? Damay ako. But I have made my point. The discipline should be imposed. Per the heart of the Father. Na-guess nyo? The heart of the Father. While imposing the discipline, nandun pa rin dapat yung caring. So, hindi ako kasama and I have made my point sa akin na dapat i-punish ang discipline, but the loving heart of the Father is still being felt. Amen. And that's how our Lord is sa atin. Amen. Maraming pinagbabawal ang Lord. And if you disobey God, nandun yung discipline niya. But the Lord never leaves you alone in the discipline areas. Ganun yung puso ng ating Panginoon. Kaya lang maraming na deny, maraming mga blessings sana na matatanggap natin. But because of our disobedience, because of our heart, mas matigas na ulo, maraming nakakalampas ng mga blessings. Ano po? Obedience, it builds spiritual muscle. Sabi nga sa James chapter 1, verse 22. Alam niyo mga kapatid, a farmer can cultivate the soil, add fertilizer, remove the weeds, but growth comes only from the Lord. Nanggagaling to sa ating Panginoon. Likewise, spiritual disciplines prepares the soul. Ito yung pinahanda yung soul natin, yung ating buhay. That's why we need spiritual discipline. Pakisabi sa katabi mo, we need spiritual disciplines. At ano yun? Attend church
pray, obey God, read the Word of God. Ito yung magpipreserve sa atin mga kapatid. And how many times kung uulitin, nakakalungkot pagka tayo ay nawawala sa church, nawawala sa gawain. Why? Alam ko merong singit, merong gagawin ng kaaway para ikaw ay talunin. So do not neglect the spiritual disciplines. It will help us finish the race. Ang race natin ay hindi dito sa ibabaw ng mundo. Our race is to finish what God's plan in our lives. Church, for the past 26 years of being a pastor, ang dami mga highs, pero mas marami ang lows. Mas marami ang pagsubok. At magtatapat ako sa inyo, kung wala ako sa ministry, kung di ako nagpapastor, matagal na rin siguro akong nag-give up. The natural man, itong flesh natin, laging umi-entra yan eh. Sa mga kalalakihan, nung tayo naging Christian, hindi man nawala yung desire. Hindi man nawala yung lust of the eyes. Hindi man nawala yung sarap ng lalamunan pagka umiinom ka ng malamig na beer. Hindi naman nawala yun eh. Pero because God strengthened us, we have the capacity to control. At kapag ka humina ang spiritual discipline, spiritual life mo, nabubuhay uli yung natural man. That's why mayroong mga Kristiyano, ang lakas-lakas nagsimula, pero hindi nakatapos. Mayroong mga Kristiyano hanggang ngayon hindi makabangon kasi nalubog uli sa natural man. That's why we need to preserve, we need spiritual discipline para tayo ay makalaban, para ma-preserve yung spiritual life natin. Amen. Neglect of spiritual discipline leads to idleness. Ano po? Ito ay nagkakaroon ng stagnant effect sa ating buhay. Ano yung stagnant? Yung stagnant na tubig, stagnant water, marumi, maraming kiti-kiti, mabaho. Ganon ang nangyayari kapag nag-stagnant yung ating spiritual life. Kapag wala kang ginagawa para sa kalooban ng ating Panginoon, doon pumapasok ang tukso sa buhay mo. Church, sino makaka-relate dito na minsan nasabi niya sa kanyang sarili, later na lang ako mag-pray. Next week na lang ako attend ng church. Next week na lang ako mag-Bible study, Pastor. Pastor, magpapahingal lang muna ako, ang daming pagsubok. Kapatid, that's the wrong decision na gagawin mo. Once na marami kang pagsubok, maraming bombarded, maraming pangailangan, lalo kang lumapit, lalo kang yumakap sa pinagmumulan ng blessing. Dahil hindi mo kaya mag-isa. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Kapag kumalas ka sa Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. That's why we need to cling, to hold on. Ano po? We need to pray, Lord, give me more hunger for your word, for your presence, dahil itong kailangan mo para mabuhay. Church, listen to this. Pakinggan niyo po ito. Let us display ito. Small compromise leads to bigger sin. Again, small compromise leads to bigger sin. Ano? Yung private life, when no one is looking. Hello? Ilan na yung testimony, ilang mga kwento na mismo ng pastor na naikwento sa akin mismo ng person. Sabi niya, Pastor, minsan lang naman nagkamali. One time lang. Pero 15 years na ako nagbabayad. Hello? One time lang nagkasala. Bumagsak siya sa isang tukso na babae. Growing ang kanyang ministry. In fact, sa isang cinema na sila nag-attend dahil sa dami na ng attendees. Lumalago ang ministry. And doon nasingitan ng kaaway. Pagod na pagod, galing sa mission, nasa aeroplano, nakatabi ang isang foreigner. And the beautiful foreigner sabi, I'm alone on my hotel.
Would you like to come? Hello. Pumunta siya. And nagkasala. And you know that sin nangyari. Sabi niya, Pastor, nawala lahat ng member, nawala ang church, and I would like to kill myself. At alam niyo yung masakit doon, it's the pain na nagkamali ka, na na-turn down mo yung Panginoon. And the most painful is hanggang ngayon nababayad pa rin ako. Church, yung panandali ang kasiyahan, kaaliwan, minsan ang haba ng pagbabayad. So what I'm reminding us is, huwag mong hayaan, simple pleasure, isang maling decision. Kukuha ka ng bahay, sabihin sa'yo na ng agent, ako bahala. Kukuha ka ng sasakyan, sabihin sa'yo ng agent, akong bahala. Dudoktorin natin yung mga documents, dudoktorin natin yung mga income mo, basta ma-approve yan. Tandaan nyo, if there's a parang manipulation of documents, it is not God's will. Amen. Lahat ng mayroong pag-violate sa standard ng Panginoon, it is not God's will. At magbabayad ka nun. Even in small, parang compromise. Ako, I was about to renew my license. Driving license kasi expired na today, di ba? Birthday yun, di ba? So, ang daming tao ang hirap. And nag-check ako sa online. Pagka online, ang dami palang requirements. Manonood ka ng 5-hour na tutorial, na video, and then you will take an exam. Pupunta ka pa rin doon sa ano. And there are suggestions na magbayad ka lang, 8,000 lang, wala ka nang gagawin. I-deliver na sa bahay mo yung license mo. Even small things I will not compromise. Why? Kapag mayroon kang compromise na ginawa, the Lord's hands are tied. It cannot protect you. Why? Merong sin na nakapaloob. Tandaan ito mga kapatid, kung merong manipulation, kahit mag-pray ka, Lord, protect me. Pero sabihin ni Satan, hindi eh. Merong manipulation, may kasalanan, may nakapasok sa nakasalanan sa lisensya. Therefore, God cannot protect you. Why? Because you have allowed the sin to enter. Amen. So mga kapatid, do not neglect the Word of God. At malalaman mo yung kalooban ng Panginoon by reading the Word of God. So small compromise leads to bigger sin. Ano gusto mo? Sacrifice now and enjoy later. Or enjoy now and pay forever. Hello? I would rather have that sacrifice now than I have that peace of mind, peace of heart. Dahil clean papers, clean process, and clean heart. Makikita mo yung blessing, Lord. Sa private life ng bawat isa, yung secret sin. Ano ba yung mga secret sin? And today, hindi lang yung lalaki ang nakakaranas nito. Lust. Kahit babae, may mga addict na babae sa pornographic na rin. Ano po? Drinking alcohol. The other Sunday, tinanong pastora, meron pa ba mga lalaki umiinom dito? Sabi ko, pastora, mas malakas na uminom kayo ng karamihan sa kababaihan. Hello? Yung mga ganung bagay. So, those secret sins are not hidden, are not secret before God. Hello, kahit tinatago mo pa yung cellphone mo, nanonood ka ng mga TikTok na sumasayo, akala mo ikaw lang nakakita. The Holy Spirit nandyan ay kinuod. Next time you watch, next time you parang nag-gambling ka, nagagawa ka ng mga bagay, akala mo ikaw lang. No, lantad na lantad yun. Kung paano mayroong mga CCTV na, noon pa man may CCTV na ang Lord. Kitang-kita lahat ng ginagawa, hindi lang CCTV. Ngayon si Elon Musk, mayroong ginagawang parang technology. Elon Musk wants to plant chips sa mind. Para daw yung mga paralyzed, para daw yung mga may sakit, makakilos pa rin. And nakakaroon na sila ng pilot test. Amen?
So, nauna na ang Panginoon. Yung iniisip mo pa lang, alam na ng Lord. Hello? Amen? Sino mapayag dito, lalagyan ka ng parang chip, tapos makikita sa palabas yung mga iniisip mo. Nakakatakot. Amen? Naku, makikita yung iniisip ko. And we can hide what we think, but it cannot be hidden before God. Amen. That's why, sabi nga, magkaroon tayo ng malinis sa pag-isip, malinis na puso, dahil lahat ay hayag at lantad sa ating Panginoon. So, secret sin. What else? Double life system. Ano ba yung doble cara? Spanish ba yun, Dante? Doble cara? Doble cara. Iba yung mukha sa church, iba yung mukha sa labas. Iba yung ugali sa bahay, iba yung ugali sa church. Iba yung ugali pagka Christian ang kasama, iba yung ugali kapag non-Christian ang kasama. They call that doble cara. Alam na alam ng Lord yun. And sino man yung gumagawa ng ganon, kapatid, listen to me. Mapapagod ka. Mapapagod ka. And one time, bibigay ka na lang. Wala na akong pakialam. Kung ano yung malakas, yun lang ang attitude ko. Kesa hodang nasa church, kesa hodang nasa labas, yun ang attitude ko. Be me. Be yourself. Yan yung malaking kasinungalingan na pinapayo ng mga nanagumpay dapat. Daw. Be yourself. Eh, delikado nga pag be yourself, be our God's representative dapat. Amen. And what else? Unguarded thoughts and imagination. Unguarded thoughts and imagination. Ako na iniwala yung mga nahuhulog sa relasyon. Hindi naman isang gabi na lang nag-decide yan na magkakaroon ng kulasisi. Magkakaroon ng other women or other men. Hindi yan nangyari na isang gabi. Nagsimula yan sa thoughts. Nagsimula yan sa iniisip. And then habang araw-araw iniisip, meditate, then yun ang nagiging action mo. So, let us all be reminded, mga kapatid, isang pagkakamali lang, pwedeng mawasak ang iyong buhay. Kung paano sinabi ni Solomon, isang patay na langaw, pwedeng i-pollute yung isang pabango. One dead fly can ruin the perfume, sabi nga. So, doon sa aking sabi si David, even David, na sabi nga, after God's own heart, nag-fall. Ano po? What more tayo? We need to cling before God. Talagang lumapit tayo sa ating Panginoon. Church, maraming mga pagsubok ang darating pa. Sabi sa kanila, maraming pagsubok ang darating pa. Maraming bang mga challenges, especially in our faith. Dati ang araw, baka nga ipagbawal na yung pagdadala ng Bible sa ibang bansa, bawal na ituro, bawal i-share ang gospel. Darating yun. And kung ngayon pa lang, hindi ka magkakaroon ng spiritual discipline to strengthen your spiritual life, ano lang mangyayari sa atin? Bigay na lang tayo. No? Sabi nga sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light shine before God or before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Church, a transformed life becomes a testimony. Nagiging testimony ito. The world may never read the Bible, but they read our lives every day. Maaaring din nababasahin ang Biblia, but through your way of living, your way of life, makikita nila, this is Jesus. If Jesus is loving, then we should be more loving. If Jesus is forgiving, then we should be more forgiving. Amen. Because that's the character of our Lord Jesus Christ. And you can never achieve that character without spiritual discipline. Tandaan niyo mga kapatid, people watch how we respond to the problems. People watch how we treat difficult situations. People watch how we handle success.
Yes, pati success. Kasi minsan, ang success ang nagpapabago sa attitude, sa pag-iisip ng tao. Hello? Nagiging mayabang, nagiging demanding once na tumaas na ang status sa buhay. So we should also watch our testimony. How we endure suffering sa kalagitnaan ng mapagsubok, paano ka nananampalataya sa Panginoon. Sa kalagitnaan ng pangailangan, kanino ka kumakapit? Kay Bombay pa rin ba? O nag-abroad sa London? Kanino ka kumakapit? One thing I will always remind myself. Romans chapter 10 verse 11. And alam ko marami ng best na narinig yun. Whoever trusts in me, Jesus said, will never be disappointed. Sila na mga nagtiwala sa Panginoon, kailanman hindi pababayaan ng ating Panginoon. Let me close with these thoughts. Spiritual disciplines are God's means of protection from temptation. Protection ito laban sa mga temptations, right? Preservation in our journey as Christians. And transformation into the image of God. That's how important spiritual discipline. Sana, mga kapatid, sa conclusion natin with this month's theme, Holy Spirit and Spiritual Growth, let us not neglect what we have heard, what we have learned. Dahil ito ang paraan natin para tayo makasurvive sa mga dating na challenges sa ating buhay. Di ba natin kayang ma-achieve yung level nila Eric Liddell and Desmond Doss? But I do believe, meron nakikitang kakaiba ang Panginoon sa buhay mo. Merong ininvest ang Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. God does not demand parang mga sobrang laki ng mga achievements sa buhay. God's desire is for us to grow and be transformed. Dahil yun ang weapon natin para ma-attack natin ang mga tao na manampalataya sa ating Panginoon. Amen? Let us all stand and let us pray. Sa oras na ito, mahal ba magkaisa tayo ng layunin? Idalangin natin sa ating Panginoon, Lord, help me. Kailangan naming may apply ang spiritual discipline sa aming buhay. And let me remind you once again about those disciplines. Do not neglect gathering. Hebrews chapter 10 verse 25. Always pray. Always read the Word of God. Magkaroon ka ng accountability. And also, strive to obey. The Bible says, obedience is better than sacrifice. Sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano ang bumabagsak. Maraming natatalo. But I pray sa mga in Jesus, as we apply those teachings na narinig natin, mananagumpay tayo sa mga pagsubok. Amen. Let us bow our heads. Father, once again, we come to you. We need you, Lord God. Kailangan po namin kayo sa aming buhay. Maraming mga pagsubok, maraming mga kalagayan sa aming buhay, sa aming mga sitwasyon. Ang tendency ay magpahina sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At sa takbo ng mundo ngayon, Panginoon, parang papahirap pa ng papahirap ang sitwasyon. Maraming mga leaders ang lalong nagiging korap. Maraming mga taong galit sa mundo. Maraming mga nag-o-oppose, Lord, sa iyong kalooban. But I pray, Lord, ang bawat isa na ito, maging sila ng mga nanonood sa kailang
tahanan. Kalingain niyo po kami. Hipuin niyo po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagsumikapan na mapag-init, mapatatag ang aming pananampalataya, ang aming spiritual na buhay. Maunawaan namin na kailangan namin ito upang kami ay makapag-survive sa mga challenges ng buhay. And Lord, sino man sa oras ito ang siyang taimtim na nanalangin, lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, yakapin niyo po siya at abutin sa oras na ito, O Diyos. Hayaan niyong maranasan niya, maramdaman niya ang panibagong kalakasan. Regardless of our faith, Lord, regardless of our standing right now, Panginoon, bata man, matanda man, bago man sa pananampalataya, matagal man sa pananampalataya, Lord, alam ko wala kang tinatangi. Katagpuin po ninyo ang panalangin ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sa mensahe po ninyo. I pray, Lord God, na wag niyo pong hayaan na ito ay manatiling kaalaman lang. But I pray, Lord, help us to apply all what we have learned, all what we have, Lord, discern. Ma-apply namin sa aming buhay. And may you be glorified in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.